Kinwestiyon ng isang kongresista ang timeline ng pangangalap ng pirma para sa People's Initiative. Napapatak-an niya bago ang sona ng Pangulo sa Hulyo. Kailangan daw ng sapat na oras para matiyak na lehitimo ang bawat pirma. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Tuloy-tuloy ang pagtanggap ng local offices ng COMELEC sa mga pirma ng pagsang-ayon umano na baguhin ang konstitusyon na isinumite ng iba't ibang grupo. Pero formal na paghahain ng People's Initiative sa COMELEC ang hinihintay ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman bago siya maghain ng petisyon para harangin ito. Kukwestiyonin daw niya ang kawalan umano ng batas para sa pangangalap ng pirma at ang pamimili umano ng mga pirma. To my mind, the present campaign of People's Initiative, which is actually congressional initiative, is defective. In the Supreme Court decision, you will find out that the bill which became the law originally was only for local initiative. It did not include the People's Initiative with respect to the Constitution. Pagmamalaki ng kapwa niya kongresista mula sa Albay na si Representative Joey Salceda, posibleng sa susunod na linggo ay maabot na ang kailangang 12% sa buong bansa. As far as it was explained to me by the proponents, they want to hit it before July. July plebiscite. Pero tanong ni Lagman, bakit may tila timeline bago ang sona ng Pangulo? It will take some time for the COMELEC to verify the authenticity and integrity of the signatures. And also to resolve whether the signature campaign was marred by signature buying, which is an election offense. Even in Davao City, marami pong pirma pero marami rin daw pong tinethreaten sa bahay. Merong mga sinusunog daw na mga initiatives. Ang Davao City ay distrito ni Representative Paulo Duterte na kontra sa bilihan ng pirma para sa PI. Sinisilip ngayon ng Kamara ang kumakalat umanong impormasyon sa social media na nakatanggap ang Davao City ng 51 billion pesos na alokasyon sa nakaraang Kongreso, mahigit sa karaniwang 500 million hanggang 2 billion pesos lang kada taon. Giit ng chairperson ng House Committee on Appropriations, hindi ito paganti kay Duterte dahil sa posisyon nito kontra PI at wala rin daw kinalaman sa hidwaan ng mga Duterte at ng House Speaker. Hindi po siya. In fact, last year pa po yan pinapakiusap ng Department of Public Works na kung pwede, since over na ang na-release. Tiniyak din ni Ko na walang ginagamit na pondo ng pamahalaan para sa PI. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.